Pasalamat ako dito sa aking mga kumpare. Sinagot na nila lahat ng gastos. Sila na ang bahala. Lahat ng inumin, lahat ng mga babayarin, sila na pati yung aming mga kakainin. Binayaran na nila. Sa mga sandaling ito, halos paubos na ang laman ng bote. Kaya sabay-sabay na kami naglublob. Pahapon na nung marating namin ang spot dito sa Maragondon, dito sa boundary ng Batangas at saka Cavite. Agad kami kumuha ng cottage. Napakaganda at napakalinis ng cottage. Parang bahay kubo lang siya. Meron siyang isang kwarto. Yung dingding niya ay puro kawayan at saka yung sahig niya ay kawayan na din. Malinis ang kapaligiran. Damang-dama ko yung simoy ng hangin. Napakasariwa. Hindi matao ngayon. May nakasabay lang kami dito na una sa amin ng konti. Ito, parang isang pamilya yata sila dito sa katabing cottage namin. Maya-maya lang ay nag-aya na sila. Bibili daw muna kami ng maiinom. Akyat ulit kami sa taas kasi nandoon ang tindahan. Nagdamit ulit si paring Rodolph. Pangalawang bisis ko nang narating dito. Pero nung una, hindi kami naligo. Hindi kami bumaba dito sa dagat. Bali, nag-rides lang kami. Sumilip lang kami dito. At yun nga, nagustuhan niya ni paring Boboy. Sabi niya sa akin, babalikan natin yung lugar na to. Nakalipas ang halos 1 taon yata o bago mag 1 taon, bumalik nga kami rito. At ayun na nga, napagkasunduan na nga namin. Aakyat ulit kami sa taas para bumili na ng aming maiinom. At saka makahiram na rin ang aming mga pangangailangan. Kasi nga wala nga kaming gamit na dala. Talagang solo katawan lang punta namin dito, wala kami mga lutuan. Naiwan na si paring Boboy kasi nga kulang kami ng tsinelas. Si paring Odop na lang tsaka si paring John ang kasama kong umakyat. Medyo may kataasan itong aakyatin namin. Pero ayos lang din naman. Meron naman kasing mga hawakan dyan. May bakal, may mga kawayan pa nga na talagang sinadya para hawakan ang mga umaakyat. Pinauna ko na sila para makuhaan ko talaga sila ng video. At ako naman ay nagpahuli. Dahan-dahan din ako umakyat. Mahirap na, baka matisod pa. At ito na nga, nakakyat na tayo. Bahagya ko lang yung ginalang aking paningin. Namimiss ko kasi ang probinsya. Bibihira lang din kasi ako makauwi doon sa amin sa probinsya. Ito na kami, nasa harap na kami ng sari-sari store ni ate. Ito yung may-ari ng naming inarkilahan. Mababait din naman sila, pinapahiram nila kami ng mga gamit. Tsaka nagbigay pa nga yung asawa niya ng isda. Dinagdag namin pampulutan. Si ate pala ay Bisaya siya, taga Masbati daw siya. At nakilala ko yung asawa niya, kababayan ko rin pala, taga Tacloban. Nabili na nga namin ang aming mga pangangailangan at saka nakapanghiram na rin kami ng mga gamit. Pabalik na kami, nauna na rin akong bumaba para mabidyohan ko naman sila habang bumababa. Nakakatuwa nga ang akala mo maglalaba lang itong aking isang kasama. Nakahiram pa ng batya Doon na rin namin nilagay yung aming mga pinamili. At saka bumili na rin kami ng yelo. Naubusan din pala kami dito ng tube ice kaya ang nabili namin ay bloke. Pero malinis naman daw. Magagamit naman daw sa pag-inom. Tinanong ko pa nga itong kasama ko kung saan siya pupunta. Punta daw siya ng Batis, maglalaba lang. May parting madulas dito sa baba. Ito na, nakabalik na kami. Dito na ulit kami sa cottage. Ayan na nga, tinatagay na namin yung aming nabiling inumin. Buo na ulit kami. At saka nag-aya na ako, sabi ko, doon na tayo sa baba. Doon na natin ituloy yung ating tagay-tagay kasi mas masarap na nasa gilid lang tayo ng dagat. At saka pagka medyo nainitan tayo, sasaw-saw lang tayo sa tubig. Maligam-gam pala ang tubig ng mga oras na yan. Kaya napakasarap sa pakiramdam. Sa puntong ito mga sangkay ay nag-i-enjoy na kami rito. Nangangalahati na yung aming tinatagay. Napapasarap na. Kapag ka medyo mainit na sa pakiramdam, naglulublob lang kami. Napakaganda talaga ng tanawin dito. Ito yung aming cottage. Parang mga kubo-kubo lang. Napakaganda pagka nandun ka sa taas, tanaw na tanaw mo ito lahat. Hindi ko malaman kung magkakano, hindi ko alam, hindi ko naitanong kung magkakano ang mga ibang cottage dyan. Kasi yung sa amin lang, yun na lang ang naitanong namin. Ayun nga, yung overnight namin dito ay 1,800 lang pala ang aming binayaran. 4 na kami doon. At doon naman sa may bandang dulo na yon, doon nakakabili ng mga pangulam, mga isda. Meron din naman paninda yung may-ari ng cottage naming naarkilahan. Pero doon na kami bumili kasi may hinahanap nga kaming klase ng isda. At ito naman aking kaibigan nag-rack formation na siya. Nagpapasalamat ako dito sa aking mga kumpare. Sinagot na nila lahat ng gastos. Sila na ang bahala. Lahat ng inumin, lahat ng mga babayarin, sila na pati yung aming mga kakainin. Binayaran na nila. Sa mga sandaling ito, halos paubos na ang laman ng bote. Kaya sabay-sabay na kami naglublob. Sa mga sandaling ito, dala-dala ko rin yung aking cellphone. Walang ibang nagbibideo sa amin, kaya nilakasan ko na lang loob ko. Sabi ko, pag ito nalaglag, wala na, hindi na ito papakinabangan. Nagulat pa kami no mga sandaling yan. Kasi hindi namin alam kung ano yung mga kumukurot-kurot sa binti namin. Mga isda pala yun. May party kasi na
pag medyo nasa malalim-lalim ka na, may mga isda na nangangagat sa binti. Pero hindi naman masakit, magugulat ka lang. Isipin mo kung ano yung nangangagat. Sabay-sabay din kaming umahon para pagpatuloy namin ang aming tinatagay. Ako na rin minsan ang nag-aabot ng mga pulutan kasi may parte kasi na madudulas yung bato. At hindi na rin kami nagtagal dito sa mga sandaling ito kasi nga pahapon na rin, bibili pa kami ng aming mga ulamin. At inaya ko na nga sila mga sangkay para umahon na kami.